forgiveness, and healing coming from God. So before mangyari yan, kailangan may consecration. May transformation na mangyari bago ka ma-refresh. Bago ka makikinggan ng Diyos, dapat magiging humble ka muna. Bago ka makikinggan ng Diyos, dapat magiging prayerful ka muna. Bago ka magiging, bago ka niya pakinggan at bibigyan ka niya ng anong magustuhan mo, you have to seek God first. And you have to turn from your wicked way. And then you will hear God. God will hear everything that you want in life. Now, refreshing, meron kasi akong wishing na is a series topic entitled The Seasons of God. In the Lord National, there are 4 seasons. No? Sa Israel, may 4 na seasons. Autumn, winter, spring, and summer. Don't you know that in God, there are also 4 seasons in our spiritual life. Autumn season is the season when God wants you to seek Him. It's the time of seeking God. Winter season is the season where God will heal everything regarding your character. Regarding doon sa mga regarding doon sa pagkatao mo. Yung madali ka ng papagtan, madali ka madamdamin ka masyado, hindi ka lang matamayang pastor, hindi ka na babalik. Like, mabuti pa doon sa isang simbahan, yung pastor nakapang sa gate. Pero dito nakakalimutan tayo pamayan ng Diyos ko. Pag ganun mga klaseng attitude, Kristiyano yan. Anong mga tandaan ng Kristiyano? Ganito. Pag nagsisimba, hindi nagdadala sa Bible. Christian yan. Pag nagsisimba, late yan. Kristiyano yan. Pag nag-praise and worship, nakaupo lang yan. Kahit anong sigaw ng worship leader, nakaganon lang. Parang kandila. Yan, Christian yan. Pero linggo-linggo, present. Alam niyo po, anong palatandaan, anong pagkakaiba ng Kristiyano at disipulo? Ang disipulo ganito. Tuwing Sunday, maagang darating niya. 9 o'clock service, 8:45, nandun na yan sa church. Excited. May dalang Bible, may dalang notebook, at may dalang offering. Ano ba? Yung Christian ganito, pagdating sa offering, pupunta agad sa tiyan, kunwari na iihip. Alam niyo ba, may mga simbahan ngayon, kahit sa tiyan, may offering basket na. Pinapalagyan na ng aser. At sibat ng sibat Kristiyano yun. Alam niyo po, God is not interested for Christians, but He is so excited with His own disciples. Ang tanong mo yung mata, are you a Christian or are you a disciple? Ha? Alam niyo sa Davao, ito suya dati sa mga 12 ko sa lalaki. Yung mga babae na mga 12 din yung ko. Bumili ako ng notebook para sa kanila. Bawat isa, binigyan ko yan. Because every time I preach, they have to take down notes. Kasi anong mga ibibigay nila sa cellphone nila, pag hindi sila nasusunod kung sa binibigay nila every Sunday. Except doon sa mga katulad nila na hindi ka afford a laptop, merong sariling USB, yung iba hindi. Maybe memorize na. Ang ginawa ko, nagbigay ako ng notebook, dito yan. Sabi ko, and I am expecting you to read that notebook together with your Bible, together with the two bread, ngayong Sunday. Nandun ako. 5 minutes before ng service, for 1:45, nandun na ako. Nakatayo, pagkituan. Darating sila. Sabi ko, Hoy, okay, amaga ka na yan. Bible mo. Dito sa notebook mo. Hindi ko. Sobre, nandito ko. Baka. You know what? I'm not doing it with a normal member of the church. Baka babalik ko pa sa inyo. But I just want to make a culture in the church. Pag late ka, talagang sasabihin sa'yo, bro, late ka. Umawi na. Hindi
pwede yung teacher, eh. Sabi ko, gusto ka na. Hindi ko pala isan na. Ha? Hindi naman ko lang. Feeling into God is very, very important. Kaya si Jesus ang sinabi niya, go and make Christians. Ano ba sinabi niya? Go and make? Go and make? Go and make? Disciples. This is the truth. Christians will destroy the church, but only the disciples will save the world. Do you believe that? Amen. Let us believe that. Am I a disciple or a Christian? Next Sunday, when you come to church, you have to bring your Bible. You have to be early, and you have to bring your notebook so that you can take down notes. So that you can trust your memory. Hindi kayo pilit yung memory mo. Hindi ka all-knowing. You have to write down everything. Every revelation must be write down in a sulat mo. Kasi kung hindi, makakalimutan mo yan. Pero minsan yung verse, kailangan talaga inulat. Kaya Kristiano, kagaling ng prayer meeting. Nung pagdaan niya sa isang dilim na lugar, matilim, biglang may tulog, isang malang tipo. Biglang, sabi niya, the Lord is my shepherd. I cannot be one. Genesis 1:1.